Si Reynaldo ay dating nangangalakal, ngunit ngayon ay magsasaka na. Siya ay isang ordinaryong tao at mayroong simpleng pamumuhay sa probinsya, nang sa gayon ay matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Hirap siya sa pera. Lagi niyang nararanasan ang mabilad sa araw at pati na rin ang magutom dahil sa kanyang pagtatrabaho bilang isang magsasaka. Kakauwi lamang ni Reynaldo sa kanilang tahanan at naabutan niya ang nag-iisang anak na lalaki na si Tutoy. Nang makita ni Reynaldo ang kanyang anak na si Tutoy na nakatunganga at nakatingin sa mga gulay sa hapag, hindi niya napigilang maalala ang hirap ng kanilang buhay bilang magsasaka. Anak, alam mo bang napakaswerte mo? Dahil anak ka ng magsasaka, hindi ka kailanman magugutom anak, mariing sabi ni Reynaldo na may kasamang pagod at konting pagmamalaki sa kanyang boses. Tumango naman si Tutoy. Ang kanyang munting mukha ay puno ng pag-unawa. Opo papa, pero minsan ay gusto ko rin sana na ibang pagkain. Sagot naman ni Tutoy na may kaunting paghangad sa kanyang boses. Naintindihan ni Reynaldo ang kahilingan ng kanyang anak na magkaroon ng iba't ibang pagkain. Batig niya ang hirap ng pang-araw-araw nilang buhay bilang isang pamilya. Nang bumuntong hininga si Reynaldo, naalala niya ang mga pagsubok sa kanilang hinaharap sa pagpapamunga ng kanilang lupa. Kailangan nilang maging matipid sa mga ani nila. Batid ang hirap at kawalan ng katiyakan sa bawat panahon ng pagtatanim. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang determinado na magtagumpay para sa kanyang pamilya, gaya ng ginawa ng kanyang ama noon. Nakatingin si Reynaldo sa kanyang anak na si Tutoy, at sa kanyang puso isang pangakong tahimik na bumabalot sa kanyang damdamin. Higit pa siyang magtatrabaho upang tiyakin na hindi na muling magugutom pa ang kanyang anak. Maya-maya ay biglang dumating si Mang Pedro, kapwa magsasaka na Reynaldo. Makikita sa mukha nito ang mabigat niyang dinadala. Reynaldo, kamusta ang mga pananim mo? Napansin na Reynaldo ang pag-agam-agam sa mukha ni Mang Pedro. Mabuti naman Mang Pedro, pero alam mo, hindi pa rin sapat ang ani. Hindi pa rin masyadong mabunga ang lupa. Sagot na Reynaldo na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nag-angat si Mang Pedro ng hilay. Ako rin Reynaldo eh. Ganun rin ang sitwasyon namin. Mukhang matindi talaga ang hamon ng panahon ngayon. Napaisip naman si Reynaldo. Anong plano mo Mang Pedro? Tanong niya rito, na puno ng interes. Biglang may pumatak na ideya kay Reynaldo. Mang Pedro, paano kung subukan nating magtanim ng ibang klaseng mga pananim? Baka may ibang tanim na mas magiging matibay sa ating lupa. Sabi ni Reynaldo na puno ng determinasyon. Tumango naman si Mang Pedro. Tama ka dyan Reynaldo. Kailangan nating maghanap ng alternatibong paraan para mapaunlad ang ating taniman. Anong tanim ba ang naisip mo? Isipin natin kung anong klase ng mga halamang gulay ang maaaring mapatubo sa mababaw na lupa at mabigyan ng magandang ani. Sagot naman ni Reynaldo na puno ng pag-asa. Nagpulong silang dalawa at pinag-isipan ang mga posibleng tanim na kanilang itatanim. Sa gitna ng kanilang diskusyon, natagpuan nila ang ilang mga uri ng gulay na may kakayahan na mag-survive sa kanilang lupa. Napakagandang ideya mo Reynaldo. Subukan natin itong mga tanim na ito at tignan natin kung magiging epektibo ba. Sabi ni Mang Pedro na puno ng pagpapasalamat sa kanyang kasamahan. Sa gitna ng kanilang pagpaplano at pagsisigap na baguhin ang kanilang ani, biglang dumating ang isang malaking pagsubok kay Reynaldo. Habang sila ay naglalakad pa uwi mula sa kanilang pagpupulong, bigla silang hinintuan ng isang grupo ng mga tao na nagmula sa isang kumpanya ng real estate. Reynaldo, Mang Pedro, may balita kami para sa inyo. Saad ng isa sa mga tauhan ng kumpanya. Ang lupaing inyong sinasakahan ang siyang napili namin bilang lokasyon para sa isang malaking proyektong pabahay. Kailangan na inyong umalis sa inyong lupa sa loob ng isang buwan. Napalunok si Reynaldo sa biglaang balitang iyon. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magbabago ang kanilang sitwasyon. Pero saan kami pupunta? Paano kami mabubuhay niyan? Tanong niya nang may halong pangamba sa kanyang tingin. Nagpalitan ng tingin sina Reynaldo at Mang Pedro. Puno ng pag-aalala at determinasyon. Alam nilang hindi ito madali.
Ngunit kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Magtulungan tayo, Reynaldo, sabi ni Mang Pedro nang may pagtitiwala sa kanyang kasamahan. Hindi natin papayagang mawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga karapatan bilang mga magsasaka. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, hindi nagpatinag si Reynaldo at sa halip, lalong lumakas ang kanyang determinasyon na labanan ng mga hamon at protektahan ang kanilang karapatan bilang mga magsasaka. Nag-alsa ang kanilang loob na harapin ang bagong pagsubok na ito. Handang lumaban para sa kanilang lupa at kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero paano natin ipaglalaban ang karapatan natin? Tanong na Reynaldo na puno ng pangamba sa kanyang tinig. Nag-isip naman si Mang Pedro ng kanyang sasagot. Kailangan nating kumilos ng mabilis at maghanap ng tulong mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Kailangan nating ipakita sa mga otoridad ang ebidensya ng ating pagmamay-ari sa lupa at ang ating kontribusyon sa komunidad bilang isang magsasaka. Tama ka, Mang Pedro. Kailangan nating magsama-sama at ipakita sa kanila na hindi tayo papayag na basta-basta na lamang tayong lilipat. Sagot naman na Reynaldo na puno ng determinasyon. Nagsimula silang dalawa na kumilos. Nag-iikot sa kanilang komunidad upang magpakalap ng suporta at tulong. Nagpulong sila sa kanilang mga kapitbahay. Nagtayo ng petisyon at humingi ng tulong sa mga abogado at mga grupo ng karapatan sa lupa. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpulong sina Reynaldo at Mang Pedro kasama ang ilang mga kapitbahay sa isang maliit na silid sa barangay hall. Kailangan nating kumilos kaagad, sabi ni Reynaldo na puno ng determinasyon. Hindi natin dapat hayaang mawala ang ating mga lupang sinasakahan ng basta-basta na lamang. Tama ka, Reynaldo. Pagsang-ayon naman ni Mang Pedro. Kailangan nating ipakita sa mga otoridad na hindi tayo papayag sa ganitong pangabi. Hinawakan ni Reynaldo ang petisyon na kanilang inihanda at saka nagpatuloy. Mga kaibigan, ito ang petisyon natin na naglalaman ng ating mga hinanaing at kahilingan. Kailangan nating ipaalam sa mga kinauukulan ng epekto ng paglipat sa ating pamumuhay at sa ating mga pamilya. Dama ang galit at pangamba sa mukha ng kanilang mga kapitbahay. Tama ka, Reynaldo, sabi ni Aling Rosa, isang matandang magsasaka. Hindi tayo dapat pabayaan ng gobyerno. Dapat ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Kaya nga po, kayang-kaya po natin gawin ito kung tayo ay magtutulungan. Sagot naman na Reynaldo na puno ng pagpapasalamat sa suporta ng kanyang komunidad. Matapos ang pagpupulong, nagtuloy-tuloy sila sa kanilang pag-iikot sa komunidad, nagdala ng kopya ng petisyon at humingi ng suporta mula sa iba't ibang mga residente. Sa bawat tahanan na kanilang pinupuntahan, hindi nila kinakalimutan na ipaalam ang kanilang mga pangangailangan at ipakita ang kanilang determinasyon na labanan ng pangapi. Sa kabila ng hirap at pagod, patuloy silang nagtutulungan upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Ang kanilang boses ay naging isa. Nagpapakita ng lakas at pag-asa sa harap ng hamon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang tumitibay ang samahan ng mga magsasaka sa komunidad. Isang gabi, habang sila'y nagtitipon sa ilalim ng malapad na puno, nagpalitan sila ng mga salita ng inspirasyon at suporta. Kahit gaano man kahirap ang pagsubok na ito, hindi tayo dapat sumuko, sabi ni Aling Rosa na puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Tama ka, Aling Rosa, sambit naman ni Mang Pedro na may kumpiyansa sa kanyang boses. Hindi tayo magiging biktima ng kawalan ng katarungan. Dapat tayong manatiling matatag at magkaisa. Tiyak ko ay magtatagumpay tayo kung tayo ay magtutulungan. Dagdag naman na Reynaldo na puno ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Tayo ay may lakas bilang isang komunidad. Nagkibit balikat silang lahat. Puno sila ng pag-asa at lakas ng loob. Sa ilalim ng mga bituin at siliwanag ng buwan, ipinangako nila na patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang mga karapatan bilang mga magsasaka. Hanggang sa uli, sa tulong ng kanilang pagsisikap at komunidad, nakabit nila ang tagumpay. Naantala ang proyektong pabahay at napigilan ang kanilang paglipat mula sa kanilang lupa. Nang magbalik sila sa kanilang tahanan, puno sila ng saya at pagpapasalamat. Masiglang nag-akap sina Reynaldo at Mang Pedro. Sa harap ng matinding pagsubok, nagtagumpay silang ipagtanggol ang kanilang karapatan at ang kanilang mga buhay bilang magsasaka.
Tingnan niyo mga kaibigan, sabi ni Reynaldo na puno ng pagpapasalamat sa kanyang mga kasamahan. Kahit gaano man kalakas ang mga hadlang, hindi tayo nagpatalo. Tayo ay nagtagumpay dahil tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan. Tama ka, Reynaldo, sambit ni Aling Rosa na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi natin pinabayaan ang isa't isa at ito ang nagdala sa atin sa tagumpay. Ang laban para sa ating karapatan ay hindi natatapos dito. Dagdag pa ni Mang Pedro na puno ng pag-asa sa kanyang puso. Kailangan nating maging matatag at handang lumaban sa bawat hamon na darating sa ating buhay. Sa gitna ng kanilang mga salita ng pasasalamat at pagpapahalaga, nagyakapan silang lahat, puno ng pag-asa at determinasyon para sa kanilang kinabukasan. Bilang mga magsasaka, ang kanilang tagumpay ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kung hindi para sa lahat ng mga magsasakang patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan at dignidad. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa paglaban para sa kanilang lupa, hindi pa rin natatapos ang mga hamon para kay Reynaldo at Mang Pedro. Isang araw, habang sila ay abala sa kanilang pagtatanim ng mga bagong pananim, biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo na sumira sa kanilang mga tinanim at bahay. Naku Mang Pedro, ano na ang gagawin natin? Tanong na Reynaldo habang nakatitig sa mga lupang sakop ng kaguluhan ng bagyo. Napakalakas nga ng bagyo, Reynaldo. Mukhang malaki ang pinsala nito sa ating mga pananim at sa ari-arian. Sagot ni Mang Pedro na puno ng pangamba sa kanyang tinig. Sa gitna ng pagkasira ng kanilang mga taniman at pati na rin ng kanilang tahanan, napilitan silang harapin ang bagong pagsubok ng pagbangon mula sa pinsala ng bagyo. Sa pagkakalantad ng kalikasan sa kanilang harapan, hindi nila napigilan ang lungkot at pangamba sa kanilang mga puso. Naku Reynaldo, sabi ni Mang Pedro habang sumisilip sa mga nasirang pananim sa kanilang taniman. Ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Paano na ang aming mga pamilya? Naintindihan kita, Mang Pedro, sagot na Reynaldo na may pangamba sa kanyang tinig. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kailangan nating magtulungan upang makabangon mula sa pagsubok na ito. Nagsimula silang maglinis at magtanim muli sa gitna ng pagkakalantad ng kanilang lupang sinasaka sa kaguluhan na mula sa bagyo. Sa bawat hila ng mga bagay na nawasak at pagtanim ng bago, nadama nila ang lakas ng kanilang determinasyon na hindi sumuko sa harapan ng kalikasan. Sa gitna ng paglilinis at pagtatanim, muli ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap habang sila ay nagtatrabaho. Mang Pedro, alam mo, habang iniisip ko ang lahat ng ito, napagtanto ko na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kahit gaano man kalakas ang bagyo, mayroon pa rin tayong pag-asa na makabangon. Seryosong saad na Reynaldo. Tama ka dyan, Reynaldo. Dapat tayong manatiling matatag at magtulungan upang labanan ang pinsala na idinulot ng bagyo. Hindi natin ito kayang haraping mag-isa. Oo, Mang Pedro, kailangan nating magtulungan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kung hindi pati na rin para sa ating mga pamilya. Kailangan nila tayo ngayon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nadama nila ang lakas ng kanilang determinasyon at ang importansya ng pagkakaisa sa harapan ng kalikasan. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay inspirasyon at lakas sa kanilang puso habang patuloy silang nagsisikap upang bumangon mula sa pinsala ng bagyo. Sa kabila ng pagkakalugmok ng kanilang mga taniman at tahanan, patuloy silang nagtulungan upang bumangon mula sa pinsala ng bagyong ito. Ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ang naging gabay nila sa kanilang pagtahak sa bagong landas at pati na rin sa panibagong pag-asa. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay at komunidad, nagtulungan silang linisin ang kanilang lugar at sinimulan muli ang kanilang mga taniman. Reynaldo, hindi man naging madali ang ating pinagdaraanan, ngunit tandaan natin na sa bawat pagsubok ay mayroong aral at lakas na magmumula. Magtulungan tayo at magtuloy-tuloy sa pagharap ng mga hamon sa buhay, sabi ni Mang Pedro na puno ng pag-asa sa kanyang puso. Tinanggap nila ang hamon ng pagbangon mula sa pinsala ng bagyo nang may tapang sa kanilang mga sarili. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, unti-unti nilang naibalik ang dating ganda ng kanilang lupain at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay bilang mga matatag na magsasaka. Subalit nagkaroon ng malubhang pagsubok ang kanilang pinagdaraanang lupain. Walang bunga ang kanilang sakahan,
na nagdulot ng malaking problema sa kanilang kabuhayan. Mang Pedro, napansin mo ba? Walang bunga ang ating sakahan. Paano na tayo nito? Reynaldo, nakakabahala nga ito. Kailangan nating hanapan ng paraan kung paano natin malulutas ang problemang ito. Ano kaya ang magandang gawin? Hindi natin maaaring hayaan na mawalan tayo ng kabuhayan. Tama ka, Reynaldo. Kailangan nating mag-isip ng solusyon. Baka may mga teknik o teknolohiya tayo na maaaring gamitin para maibsan ang problemang ito. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, naisalarawan ng pangamba at pagtutulungan na Reynaldo at Mang Pedro upang harapin ang mga bagong pagsubok na kinakaharap nila sa kanilang sakahan. Sa kabila ng kanilang pagtutulungan, hindi pa rin nila masugpo ang problema sa kakulangan ng bunga sa kanilang sakahan. Mga kapatid, napapansin niyo ba ang sitwasyon sa ating mga kasakahan? Walang bunga at hindi na tayo kumikita ng sapat para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Oo nga, Reynaldo, nakakabahala ng sitwasyon. Kailangan na nating magtulungan upang hanapan ng solusyon ng problemang ito. Sagot ng kapwa magsasaka na walang iba kung hindi si Isko. Meron ba tayong ibang alternatibong paraan para maibsan ang kakulangan natin sa bunga? Baka meron pa tayong hindi pa napag-iisipang solusyon. Sagot ni Ana. Tingin ko, tama si Ana. Dapat tayong mag-isip ng iba pang paraan. May mga nababasa ako na patungkol sa modernong teknolohiya sa pagsasaka. Baka makatulong sa atin ang ganitong bagong pamamaraan. Sagot naman ni Isko. Talaga? Anong teknolohiyang iyon, Isko? Tanong naman na Reynaldo. Meron akong nabasa patungkol sa hydroponics at vertical farming. Mga pamamaraan na pwede tayong magtanim ng hindi kailangan ng malaking sakahan o maayos na lupa. Yan ay isang magandang ideya. Kung magagamit natin ang mga teknolohiyang iyan, malamang na makakapag-produce tayo ng sapat na ani kahit maliit na espasyo lamang. Dagdag pa ni Mang Pedro. Sige, pag-aralan natin ang mga teknolohiyang iyan at subukan nating ipatupad sa ating sakahan. Baka ito na ang solusyon sa ating problema sa kakulangan ng bunga. Napakalaking hakbang ito para sa atin. Sana ay maging epektibo ang ating paggamit ng hydroponics at vertical farming. Ani na Reynaldo. Tama ka, Reynaldo. Sana nga ay maging maayos ang resulta ng ating pagsisikap. Sabi naman ni Mang Pedro. Maganda ang mga nalalaman natin sa pagsasanay. Sana magbunga ito ng magandang ani. Sagot naman ni Ana. Tignan natin ang unang resulta bukas. Sana ay magtagumpay tayo. Wika naman ni Isko. Kinabukasan. Mga kaibigan, tignan nyo. May mga sariwang gulay na tayo sa loob ng 1 linggo lamang. Masayang anunsyo na Reynaldo. Napakaganda ng mga tanim natin. Talagang epektibo ang bagong teknolohiya. Naiiyak sa tuwa na wika ni Mang Pedro. Talaga nga, Reynaldo. Napakaganda ng mga gulay natin. Hindi lang tayo nakatipid sa espasyo, pero mas mataas pa ang ani. Ito ang patunay na ang pagtutulungan at paggamit ng mga bagong teknolohiya ay magdudulot ng tagumpay. Mabuhay ang modernong pagsasaka. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang dumating ang isang malubhang pagsubok. Napansin na Reynaldo na tila may kakaibang pakiramdam ang kanyang anak habang naglalaro ito sa labas. Anak, kamusta ka? Mukhang di ka masyadong masaya ngayon ha. Meron bang masakit sa'yo? Pagtataka ni Reynaldo nang makita si Tutoy na tila walang lakas. Opo tay, masakit po ang aking tiyan at nahihirapan po akong huminga. Sabi nito at tila naghahabol ng hininga. Nag-alala sa kalagayan ng kanilang anak. Agad na dinala na Reynaldo ang bata sa pinakamalapit na health center. Anak, halika na. Dadalhin kita sa health center para matignan ng doktor ang iyong pakiramdam. Opo tay, salamat po. Huwag kang mag-alala anak. Siguradong aalagaan ka ng maayos ng doktor doon. Kaya natin to. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, agad na sumugod si Reynaldo kasama ang kanyang anak patungo sa health center upang magpasuri at magpagamot. Nang makarating sila sa health center, agad na lumapit si Reynaldo sa nurse sa reception. Mahari po bang makahingi ng tulong? Ang anak ko ay nagkasakit at kailangan namin ng tulong ng doktor. Mariing sabi ni Reynaldo habang nakayakap sa kanyang anak na naghihikahos. Matapos mabigyan ng unang tulong, dinala sila sa loob ng health center kung saan agad na sinalubong sila ng isang doktor. Narito na po kami, Dok. Ang anak ko po ay bigla na lamang pong nanghina at nagkaroon ng matinding sakit sa katawan.
ani ni Reynaldo. Puno ng pangamba sa kanyang tinig. Tatanggapin po namin siya kaagad para masuri at mabigyan po ng nararapat na gamot. Pakisama na lang po siya sa emergency room, sabi ng doktor sa may reception. Dala-dala ang kanyang anak. Sumunod si Reynaldo sa doktor, papunta sa emergency room. Taglay ang halong pag-asa at pangamba sa kanyang puso. Sa loob ng emergency room, mabilis na sinuri ng mga doktor ang batang pasyente. Huminga ka lang ng malalim, anak. May mga doktor na nag-aalaga sa iyo ngayon, mariing sabi ni Reynaldo habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak. Matapos ang ilang oras ng pag-aalala at paghihintay, lumapit ang doktor sa kanila upang magbigay ng resulta ng pagsusuri. Kami nagsagawa ng ilang mga test at nakita namin na ang inyong anak ay mayroong isang malubhang impeksyon sa kanyang sistema. Kailangan nating umpisahan kaagad ang paggamot upang mapanatili ang kanyang kalusugan, paliwanag ng doktor kay Reynaldo. Magsisimula na po kami ng agarang gamutan. Huwag po kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para sa kanyang mabilis na paggaling. Dagdag ng doktor na nagdulot ng kaunting ginhawa sa dibdib na Reynaldo. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Reynaldo sa tabi ng kanyang anak, nag-aalaga at nagbibigay ng suporta sa bawat sandali. Sa kabila ng pag-aalala at lungkot, hindi siya bumitaw sa pananalig na mababangon ng kanyang anak mula sa karamdaman. Babalik ka, anak, makakabangon ka mula rito, hindi kita pababayaan. Pangako na Reynaldo habang hawak ang kamay ng kanyang anak na nakaratay sa kama. Sa paglipas ng mga araw, mas lumala ang kondisyon ng anak na Reynaldo. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at ang pagmamahal na ipinapakita ni Reynaldo, hindi na kinaya ng maliit na katawan ng bata ang hirap ng karamdaman. Sa isang mapayapang gabi, sa tabi ng kanyang ama, tahimik na sumakabilang buhay ang batang si Tutoy. Naku anak, paano ko ba haharapin ang buhay nang wala ka na? Ang mariing bulong na Reynaldo habang nakayuko sa tabi ng kama ni Tutoy. Salamat Isko, salamat sa pagiging nandyan para sa akin. Pabulong na pasasalamat na Reynaldo kay Isko. Reynaldo, kapatid, hindi man tayo magkamag-anak sa dugo, ngunit ikaw ay parang kapatid ko na rin. Nandito lang ako palagi para sa'yo, sa oras ng kasiyahan man o kalungkutan. Sabay yakap ni Isko kay Reynaldo. Nagpapakita ng kanyang matinding suporta sa pagmamahal sa kaibigan. Sa mga araw na sumunod, patuloy ang pagdadalamhati ni Reynaldo sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Matapos ang libing, nagpasya siya na magpahinga muna sa loob ng ilang araw upang makapag-isip at makapagpagaling mula sa naranasang pagsubok. Sa tuwing gabi, makikitang nakaupo si Reynaldo sa tabi ng puno sa kanilang bakuran. Taimtim na nagdarasal at nagmumuni-muni. Si Mang Pedro at ang iba pang kasapi ng mga magsasaka naman ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanya. Nagbibigay ng mga payo at nagsisilbing karamay sa bawat sandali ng kalungkutan. Hindi ko alam kung papaano ko ito harapin, Mang Pedro. Ang hirap sa pakiramdam. Nararamdaman ko ang sakit na dinadanas mo, Reynaldo. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi para sa'yo. Salamat, Mang Pedro. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala kayo. Huwag kang mag-alala. Kaibigan, sa oras ng kalungkutan at pagdadalamhati ay kasama mo kami. Lubos akong nakikiramay sa iyong pagdadalamhati, Reynaldo. Subalit kailangan nating maging matatag sa ganitong mga panahon. Ang ating pagtutulungan at pagmamahalan ay magbibigay sa atin ng lakas para harapin ang anumang hamon ng buhay. Payo naman ni Rosa dito. Mang Pedro, kahit sa hirap ng ating pinagdaraanan, nararamdaman kong meron pa rin tayong magagawa para sa iba. Kailangan nila ng ating tulong at pagmamahal sa ganitong oras. Oo, Reynaldo, hindi man natin madala ang oras, ngunit meron pa rin tayong maiaalay para sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan at pagkakaisa, maaari nating gabayan ang ating mga kapitbahay sa kanilang mga pagsubok. Sa kabila ng kanilang sariling pagdadalamhati, nagpasya silang magtulungan upang maging inspirasyon at gabay sa kanilang mga kapitbahay sa panahon ng kanilang mga pagsubok. Nang unti-unting nagtagal, nagsimula nang makabangon si Reynaldo mula sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa tulong at suporta mula sa kanyang mga kaibigan at pati na rin sa kanyang mga kapitbahay, natutunan niyang tanggapin ang kanyang naging karanasan at unti-unti ay nakabangong muli. Mga kaibigan,
Sa tulong nyo at sa mga payo ni Mang Pedro, Aling Rosa, Ana at Isko, unti-unti ko nang natanggap ang pagkawala ng aking anak. Sa bawat araw, bumabalik ang lakas at determinasyon na harapin ang mga susunod na hamon sa aking buhay. Tama yan, Reynaldo. Hindi man madali, ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang ating buhay. Patuloy tayong magtulungan at suportahan ang isa't isa para sa ating kinabukasan. Sa bawat hakbang ni Reynaldo tungo sa pagbangon, patuloy na nagbibigay sila ng inspirasyon sa kanilang komunidad na may pag-asa at lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang tinatanggap ang realidad ng pagkawala ng kanyang anak. Nagsimula siyang maglaan ng panahon para sa kanyang sarili at magbalik loob sa mga dating gawain na dating nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan. Yon ay ang pagsasaka. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa pinagdaanan kong pagsubok ay ang halaga ng bawat sandali. Dati iniisip ko na ang buhay ay patungkol lamang sa pagtatrabaho at pag-aalala sa hinaharap. Ngayon ay nauunawaan ko na ang tunay na halaga ng pamilya at mga kaibigan. Wika ni Reynaldo. Sa kabila ng sakit na kanyang naranasan, naging inspirasyon siya sa kanyang kapwa upang harapin ang buhay ng may pag-asa at determinasyon. Ang kanyang pagbabangon mula sa pagdadalamhati ay nagsilbing patunay na sa gitna ng kahirapan, mayroong liwanag na naghihintay sa dulo ng daan. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa paggamit ng bagong teknolohiya at sa kanilang pagtutulungan, hindi maiiwasan na mayroong paring maliliit na pagsubok na kanilang haharapin sa araw-araw. Isang umaga, habang naglalakad si Reynaldo patungo sa kanyang sakahan, biglang bumuhos ang napakalakas na buhos ng ulan. Dahil sa biglaang pag-ulan, nabasa ang mga pananim na kanilang itinatanim. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, ngunit nagbigay ito ng dagdag ng pag-aalala sa kanilang mga pagsisikap. Mukhang nabasa ang mga pananim natin. Kailangan nating ayusin ito bago lumala pa ang sitwasyon. Tama ka, Reynaldo. Dapat natin agad itong ayusin bago pa lumala ang pinsala. Tara na, tutulungan kita sa pag-aayos. Sa gitna ng ulan, nagtulungan silang muli upang maayos ang kanilang mga pananim at maiwasan ang anumang masamang epekto nito sa kanilang sakahan. Kahit na ito ay maliit na pagsubok lamang, nagpakita ito ng kanilang determinasyon at pagtutulungan sa harap ng anumang hamon na kanilang kinakaharap. Tama kayo, dapat nating siguraduhin na nakaayos ang lahat para sa kaligtasan ng ating mga pananim. Wika ni Aling Rosa. O Aling Rosa, isipin natin kung paano natin maaaring protektahan ang mga halaman sa gitna ng malakas na ulan. Sagot naman ni Ana. Mang Pedro, Reynaldo, may ideya ako. Baka pwede nating itayo ng pansamantala ang mga makeshift na pantakip sa ating mga pananim para hindi ito direktang tamaan ng ulan. Suwestyon na Isko. Sa kabila ng malakas na ulan, hindi sila nawalan ng pag-asa at patuloy nilang pinagtulungan ang pag-aayos ng kanilang mga pananim upang maiwasan ng anumang pinsala na maaaring idulot ng masamang panahon. Sa uli, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito ang kasabihang sa pagtitiwala at pagtutulungan, maaaring lampasan ng anumang hamon. Ang tiyaga, determinasyon at pagkakaisa ng mga magsasaka sa pagharap ng mga pagsubok ay nagpakita ng kakayahan ng tao na magtagumpay sa gitna ng kahirapan. Sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong at pagpapatibay ng bawat isa, maaaring malampasan ang anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahalan, nagtagumpay nga silang lampasan ang hirap ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at pagsisigawa ng mga bagong pamamaraan sa pagsasaka, na lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan na harapin ang kinabukasan ng may tapang at pag-asa. Naging matagumpay sila at naging malago ang kanilang mga pananim na nagdulot ng pagbibigay sa kanila nito ng sapat na ikabubuhay.